mga ka-star, pag-usapan natin yung damage or yung risk sa kalusugan ni Eman nitong nangyaring mga rabbit punches sa kanya mga ka-star. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. Pinoy sa TV, this is home. So, ito daw kasi ay tinuturing na isa sa pinaka-foul or isa sa pinakamapanganib na foul sa boxing. Dahil ang target nga nito ay likod ng ulo mga ka-star or yung base of the bungo or base, cervical spine area mga ka-star. So, andyan pala. And, ito po yung medical na panganib, possibly kay Eman, at ang mga nararapat gawin ng kanyang kampo or ng kanyang pamilya para matiyak ang kanyang kaligtasan mga ka-star. So eto, unahin natin mga ka-star ang panganib or yung risk kay Eman dahil sa mga rabbit punches. Ano po mga ka-star? So dahil nga 3 beses din siyang nabilangan or napabagsak sa laban, ay mas mataas ang banta sa kanyang kalusugan mga ka-star. So, ang mga suntok sa likod ng ulo ay may seryosong epekto. So, ano-ano ba yan? Ito, yung pinsala dito sa spine area niya at saka sa neck. So, maaari nitong ma-strain or mapinsala ang mga vertebrae ng sa bandang liig, mga ka-star, na nagdudulot nga ng matinding pananakit o limitadong paggalaw. So, sa ngayon, possibly hindi pa magmamanifest, di ba? Pero hopefully we're praying, di ba, na huwag naman. Pero eto lang mga ka-star ay mga posibilidad. Kaya nararapat talaga na ma-check at mabantayan ng doktor itong si Eman. Anyway, marami naman silang pera, di ba? Kasi mahalaga ang buhay, ang kalusugan, di ba mga ka-star? So remember, anak yan ng isang Manny Pacquiao. And even nga kahit hindi nga anak ng Manny Pacquiao, kahit anak ng ordinaryong tao mga ka-star, lahat ng buhay ay mahalaga. Di po ba? Tsaka may capacity naman si Eman magpagamot. So number 1 mga ka-star, yung possible na pinsala sa spine at neck area. Maaari nitong mas-strain or mapinsala ang mga vertebrae sa liig na nagdudulot ng matinding pananakit or limitadong paggalaw mga ka-star. So, eto namang next mga ka-star ay ito, yung possible na brain injury or concussion. Ang likod ng bungo ay malapit sa brainstem mga ka-star na siyang nagkokontrol sa mga critical na function ng ating katawan, gaya ng paghinga at balanse. So, ang trauma nito ay maaaring magdulot ng concussion, pagkahilo, o malabong paningin mga ka-star. So, another risk is neurological risk mga ka-star, neuro. Sa malalang kaso mga ka-star, ang paulit-ulit na trauma sa bahaging ito ng ulo ay maaaring magresulta sa pamumuo ng dugo or yung blood clot mga ka-star. So, kumbaga ito ay isang pangmatagalang pinsala sa utak na nakakaapekto sa motor skills at coordination ng isang atleta mga ka-star. So, ito yung mga nararapat gawin para masigurado ang kaligtasan ni Eman. Ito, masyadong seryoso ang pinsalang dulot ng rabbit punches mga ka-star. Kasi hindi natin nakikita kung ano talaga nangyari. Walang dugo, walang physical manifestation, walang black eye, walang ganun. Walang gasgas. Katulad nga ng sabi ng kapatid ni Eman, walang gasgas yung kuya niya. Pero yun nga lang, dahil sa head siya tinira ng kalaban, noong nakaluhod na siya. So, ayun yung mas seryoso kasi mas hindi makita Hindi makita ng human eye. So, kailangan pa talaga ng mga medical check-up, mga laboratory, di ba? Para lang ma-sure kung safe ba yung bahagi na yun ng ulo ni Eman, mga ka-star. So, yun nga, number 1 natin na dapat gawin ni Eman, mga ka-star, ay ang isang
medical na pagsusuri, syempre kailangan niyang manghingi ng medical clearance and magpa-scan mga ka-star. At dapat sumailalim nga itong si Eman sa comprehensive na diagnostic test upang masiguradong walang internal bleeding or anumang pinsala sa kanyang spinal column, mga ka-star, di ba? Kasi nga, connected yung spine natin sa itong head, di ba? So, anong test? Ito, syempre, yung CT scan at saka yung MRI. Papa-CT scan para masuri ang loob ng kanyang bungo at matiyak na walang pamumuo ng dugo or trauma sa utak. So, napakahalaga niyan, mga ka-star, ha? Pero, alam yan nila Eman kung anong gagawin ng kanyang kampo. And syempre, i-remind sila ng management ito, ng promoter maybe. Kasi, responsibilidad nila to. Especially, anak ng Manny Pacquiao yan. Ingatan nyo. So, ito pa. Number 2, mandatory medical rest. So, ayan. Kailangan magpahinga si Eman. So, ito pala yung patakaran sa boxing, mga ka-star, katulad sa GAB or Gaming and Amusement Board, mga ka-star. Ang sino mang boksingero na dumanas ng knockdown o matinding bugbog ay automatikong binibigyan ng medical suspension o mandatory rest period. Karaniwan 30 hanggang 90 araw, mga ka-star. So, masyado bang mabagal yung pananalita ko? Kasi baka makatulog kayo. Parang ako ay naantok. So, minsan naman kasi, mga ka-star, pagka binilisan ko, sobrang bilis naman to the point na halos hindi na maintindihan. So, anyway, eto. Saan na tayo? Eto, bawal munang mag-sparring or sumalang sa mabibigat na workout para bigyan ng oras ang utak at katawan na mag-heal ng buo. At syempre, magpasuri kung may mga possible red flags. So, dapat dapat bantayan talaga ng family ni Eman at ng mga trainers kung magpapakita si Eman ng mga signs ng post-concussion syndrome sa masusunod na araw or linggo. So, kung makakaranas siya ng mga ito, dapat siyang ibalik agad sa ospital, mga ka-star. So, ito yung mga sign, mga ka-star, na dapat bantayan. Ito, patuloy o pagbabalik-balik na sakit ng ulo. So, yun, pananakit ng ulo. And then, pagsusuka or pagkahilo. So, delikado pala yun, Pag masakit ang ulo, may kasamang pagsusuka at pagkahilo. And then, sobrang antok or hirap sa pagising. At ito pa, pagbabago sa ugali o pagiging magagalitin. And ito pa, kakaibang pananalita or pagkalito. So, ayun yung mga signs, mga ka-star. Tandaan, sa boxing ay mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa career, mga ka-star. Kasi syempre, isa lang ang buhay, di ba? And whether si Eman ito, kumbaga anak ng isang Pacquiao or ordinaryong boksingero, lahat sila ay may dapat pangalagaan ng buhay, di ba, mga ka-star? Syempre, bago mag-isip ng rematch or mga susunod na laban or mga game plan, ang kanyang kampo, mga ka-star, unahin muna ang pagtitiyak na 100% ay malinis ang resulta ng kanyang mga medical scans. Mukhang nahalata nyo na inaantok ako. Kasi minsan kasi pag binibilisan ko, mga ka-star, is yun, minsan parang hindi maintindihan. Maraming salamat sa panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon, kabayan, Pinoy Star TV. This is home.